Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Kael Garcia po para sa inyong programang Unang Salmo. Dito yan sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta morning mo? Napasabi ka ba ng good morning? Good nga ba? O kalmahan lang natin today. Huwag pairali ng init ang ulo at manatiling mahinahon. Bago tayo mag-umpisa, gusto kitang tanungin ng isang honest question. Ano ang ginagawa mo kapag walang nanonood? Yung wala kang boss, walang kamerang nakasilip, wala kang audience. Yung moments na tahimik, doon lumalabas kung sino talaga tayo. Sabi ni Jesus sa Luke 16 verse 10, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much." Hindi niya sinabi, whoever is talented. Hindi niya rin sinabi, whoever is popular. Ang sabi niya, whoever can be trusted. And today, pag-uusapan natin kung bakit ang faithfulness sa maliliit na bagay ang pundasyon ng isang buhay na pinagkakatiwalaan ng Diyos. Kaya Kaagapay, huwag kang bibitiw, tuto ka lamang dito sa unang salmo. Kaagapay, aminin natin, ayaw natin sa maliit. Maliit na sahod, maliit na blessing. Gusto natin kaagad, grande. Gusto natin, breakthrough. Gusto natin, big opportunities. Gusto natin, laging malaking impact. Pero ang buhay, karamihan dyan, maliit. Maliit na choices, maliit na desisyon, maliit na obedience. At mapapasabi ka ng, maliit lang naman to, minsan lang naman, wala namang nakakaalam. Pero alam mo sa mata ng Diyos, ang maliit ay salamin ng ating puso. Ang problem, madalas iniisip natin na ang faithfulness ay para lang sa malaking responsibility. Pero sa Bible, baliktad. Pinagkakatiwalaan ng faithful dahil mas pinapalago niya ang mga bagay na ipinagkatiwala sa Kanya. Gusto mo ba ng mas malaking tiwala mula sa Diyos? Hindi siya nagsisimula sa malaking assignment. Nagsisimula siya sa consistent obedience. Tignan natin si King David. Bago siya maging hari, shepherd muna siya, tagapastol. At yung role na yon, hindi siya glamorous. Ang dami niya na experience. Yung mainit na weather, kasi lagi siyang nasa labas. At that time, wala pang aircon. At syempre, maamoy din kasi puro tupa yung kasama niya. Hindi pa rin uso yung air freshener. At yan ang paulit-ulit niyang na-experience. Hindi siya nakaranas ng palakpak at walang big audience. Pero habang inaalagaan niya ang mga tupa, may ginagawa na pala ang Diyos sa puso niya. Doon siya natutong maging tapat. Doon siya natutong magtiwala. Doon siya hinubog sa mas malaking opportunity. Minsan iniisip natin, Lord, kailan darating yung calling ko? Pero baka ang sagot ni Lord, nandyan ka na, sa maliit. So, let's make this practical. For example sa trabaho, paano kapag walang nagbabantay? Ginagawa mo ba ng tama kahit walang nakakakita? May integrity ka ba? Sa pamilya, paano ka sa maliliit na paggalang, pagrespeto, pakikinig at pagpapasensya? Sa ating faith, paano ka sa panalangin kapag pagod ka na?
sa pagbabasa ng Bible kahit na sobrang busy ka. Sabi nga sa Colossians 3 verse 23, alam mo ito yung isa sa mga pinaka-favorite na verse ko. Sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Ibig sabihin, kahit maliit, kapag para sa Diyos, mahalaga yan. Kaya gusto kong sabihin, ito ng malinaw para sa iyo. Faithfulness is worship. Hindi lang basta umaawit ka, hindi lang tinataas mo yung kamay mo, kundi yung pagpili ng tama kahit mahirap. At minsan, walang immediate reward, walang instant result. Worship should be our lifestyle. May nakakakita man o wala, let everything you do maging faithful tayo kay Lord. Pero tandaan mo to kaagapay, God never wastes your faithfulness. Yung maliliit na act of obedience, may binubuo na character si Lord para sa iyo. Kung pakiramdam mo ay stuck ka today, baka hindi ka stuck, baka hinuhubog o minomold ka lang ng ating Lord. Yung paulit-ulit na routine na ginagawa mo, training yan. Yung tahimik mo na pagsunod, that is a preparation. Hindi mo kailangan maging perfect, hindi mo kailangan maging impressive, ang kailangan mo lang maging faithful. Kaya tara kaagapay, I invite you, pray tayo. Lord, turuan mo kaming maging faithful sa maliit na bagay, sa mga maliit na desisyon, at sa araw-araw po na pagsunod po namin sa inyo. Lord, teach us to choose rightly, to choose the right path, kahit na walang nakakakita. Naway ang bawat maliit na hakbang ng aming pananampalataya ay magbigay ng kaluwalhatian para sa iyo. Lord, maraming salamat po. Bless our day, samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, kagalakan, karunungan sa pagsisimula po ng aming araw. We honor you, Lord, and we thank you for your loving kindness. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan mga kaagapay, so today, bago matapos ang araw, tanungin mo ang sarili mo. Saan ako tinatawag ni Lord na maging faithful? Sa oras ko ba? Sa salita ko ba? Sa puso ko ba? Because faithfulness in little things leads to deeper trust, stronger character, and a life that honors God. At balang araw, baka magulat ka, yung maliliit na ginawa mo with obedience, ginamit ng Diyos para sa mas malaki. Be faithful today, even in the small things, because nothing is small when it is done for the Lord. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka at nais ibahagi sa ating program, mag-comment na sa ating streaming sa Facebook at sa YouTube. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po
Sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.